This passage from James 5 has always intrigued me. It baffled me, challenged me in discovering how it should be really applied to our daily Christian walk. And yet, this same verse, saan ba ako pipindot? This same verse has hung on my desk, engraved on a cross for more than 20 years. Araw-araw ko pong nakikita yan. Araw-araw nag-remind sa akin na magdasal ako. And purchasing this ornament actually marked the onset of my struggle in understanding this text and what it should mean for me as a Christian, and later on, even more meaningfully, as a seminarian, as a husband, as a father, as a teacher, as a pastor. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at panalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. As I read through this yet and again, nare-recall ko yung mga several questions that I have been asking, and some people have been asking also as I try to explain to them what the text means. Unang-una, is this a promise? Mangyayari ba talaga na kapag tayo ay nagkasakit at kumuha tayo ng isang taong matuwid na ipagpapray tayo, ay gagaling talaga tayo? So kahit terminal cancer na at palliative care na yung pasyente, gagaling siya talaga kung ipagpapray siya ng isang taong matuwid? At ano nga ba ang ibig sabihin ng taong matuwid? What does it mean for someone to be righteous? Ito ang ating pangalawang tanong. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Sabi ng King James Version na nasa krus sa desk ko. The prayer of a righteous man is powerful and effective. That is how the New International Version states it. And this might be the most popular translation. So, ibig sabihin, para maging powerful at effective ang panalangin, dapat matuwid yung tao. Pero di ba sabi ng Bible, there is no one righteous, not even one. From Romans 3:10, Psalm 14 verse 3. At syempre, darating tayo sa pinaka-crucial na tanong, yung pangatlong tanong. When the sick is not healed, is it because of unconfessed sin? Kapag ipinalangin ni pastor o elders yung isang may sakit at hindi ito gumaling, ibig sabihin ba hindi righteous yung pastor or yung elders? O baka naman may hidden sins silang tinatago na kailangan nilang i-confess. Kasi the previous text, di ba, about confession. Kaya hindi naging powerful at effective yung panalangin nila. Hindi madaling masagot mga katanungan na ito. See? Nag-a-agree siya. Amen. Hirap na po siya sa mga tanong. Many resort to overgeneralizations, blanket theologies, blanket conclusions. At ang usual na sinasagot nila, hindi yan gumaling dahil may kasalanan yan. Excuse me, kilala na po si Job. Humiling siya nung humiling sa Panginoon, napagalingin siya. Pero hindi. At sobrang mahaba pa yung proseso bago pinagaling siya ng Panginoon.
So may kasalanan ba siya? The entire text of Job tells us that he did not do anything wrong. And besides that, no, kung makasalanan nga, paano si Jesus? Hindi sana hindi siya namatay sa krus. Walang kasalanan yun. Ay, hindi. Makasalanan kasi yung pastor. So, kasalanan palagi ni pastor. Di ba, Pastor Lem? Kaya si Pastor Lem, hirap na hirap eh. Hi, Pastor Ian. Kaya hindi gumaling yung sakit. Ibig sabihin ba, nakasalalay kay pastor yung pagpagaling doon sa pasyente? At hindi sa kapangyarihan ng Diyos? Ngayong umaga, nais kong anyayahan tayong lahat na samahan ako sa aking pagtuklas sa nakabaong kahulugan na naisituro sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng James 5. Dahil mga Baptist po tayo, meron tayong 3 points. Si Trinitarian tayo. Na-explore ngayong umaga. May nagbigay daw ng handout sa... Nahirapan pa ako, gumawa pa ako ng handout. Pastor Ian talaga, dapat ikaw yung nagpipreach dito eh. Actually, dapat si Pastor Ian po magpipreach. Bakit? Binunutan po ako dito. Sabi ko, baka hindi ako makapagsalita, Pastor Ian, handa ka na. Pero hindi, mas malakas yung prayer ata ni Pastor Ian. Prayer's power, 3 points. James as wisdom literature. Elijah, for example, and the power behind prayer. Manalangin po muna tayong lahat. Panginoon, buksan niyo po ang aming isipan, buksan po ninyo ang aming puso upang kami ay maliwanagan, ma-refresh, at maunawaan namin, Panginoon, ang inyong salita na nakasulat dito sa liham ni James para sa mga mananampalataya. Sana, Panginoon, punuin po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang lugar na ito at kayo ang maghari rito. Not unto us, O God, not unto us. In Jesus' name we pray. Amen. Isa sa mahalagang bagay na nakakatulong sa atin sa ating effort na maunawaan ang katuruan ng Diyos sa isang Bible passage ay ang malaman kung anong klaseng panitikan o literature o aklat ang pinagmulan nito. Ang tawag po natin dito ay genre studies. Siguro, sanay naman sila siguro kay Pastor Eric dito, ano, Pastor Lem? Oo. Bugbog na kayo, kaya gentle na lang ako ngayon. Ibig sabihin, inaalam natin kung ano yung genre o klase ng literatura, ng panitikan, yung teksto, upang mas maliwanagan tayo sa layunin ng manunulat sa kanyang akda. Sa halimbawa lamang, bigay ko ng halimbawa, sa literary genre na poetry. Ang purpose ng genre na poetry, sorry, lumalabas po yung pagiging English teacher ko, pasensya na po. May lahat natin yung paksa, tema, o saloobin sa pamamagitan ng mga taludtod o linya. Hindi ito sinasabi ng diretsahan. Okay? Sa halip ay sinasalarawan ito ng may akda gamit ang mga description na pupukaw sa ating senses, sa ating damdamin, sa ating kaalaman kung upang masamahan natin yung may akda sa kanyang naisip pahiwatig. Mag-example lang po ko dito, yung sa first couplet, first 2 lines po ng poem na Trees ni Joyce Kilmer, I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Siguro marami-rami sa atin dito, minemorize ito nung grade 4, grade 5, grade 9, grade 10. Taas ang kamay. Memorized pa hanggang ngayon. Ano ibig sabihin ng talutod na ito? May poem ba na kamukha ang isang puno? Bakit mo ikukumpara ang isang poem sa isang puno? Kung magbabasa po tayo na mas malalim pa ang nais pahiwatig ng speaker dito sa tula, ay tunay na namamangha siya sa hiwaga ng isang puno. So much so na kahit ituturing natin na pinakamahiwagang akda ang isang tula. Many critics will say that the poetry is the highest form of literature. Sinasabi ni Joyce Kilmer dito na walang panama ang tula sa kagandahan at kahiwagaan ng isang puno. Dahil yung tula, gawa lamang ng tao at ang puno, gawa ng Diyos. Ganun po.
So yan lang po isang halimbawa. Kung sabihin naman natin kwento, maraming eksena, pero practically the same. Kung drama naman, may intention yung may akda na i-portray, i-act out. Ngayon, kung gagamitin natin ito sa Biblia, maraming sabi, ayaw nilang gamitin yung ganyan. Pero wala tayong takas eh. Kasi ang Biblia, sinulat siya eh. It is literature. At iba-iba ang klase ng literature nasa loob. Meron tayong mga kwento tungkol kay Haring David o sa mga hari doon sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Meron tayong kwento tungkol kay Jesus. Ang tawag po natin dyan ay narratives. Hindi po tayo pwedeng magsabi na, dapat wag kang matisod or something like that. Parang ganun. Parang hindi po ganun. Ang nakita po natin ay hanap tayo ng mga halimbawa na pwede nating sundin o halimbawa na hindi dapat sundin katulad ng mga Pariseo. Sa Psalms naman, meron tayong mga tula. Hindi po ba? But they're not just poems. They are prayers. So, very personal prayers appealing to God. Ang prophecies naman, hirap intindihin, di ba? Pagbukas mo pa lang ng Isaiah, sinara mo agad. Bunta ka na lang sa New Testament kasi mas diretsahan yung pagsasulat ni Paul. So, ang prophecy naman, ganun din, balot sa imahe. Mula sa imagery. Ngayon, may isang espesyal na panitikan, sa loob ng Biblia, nagmumula rin sa tradisyon ng mga Hudyo. At actually, hindi lang sa mga Hudyo, marami pa po silang mga bayan doon. Nung ancient cultures, tawag natin wisdom literature. Ang wisdom literature, layunin nito ay makapagturo ng hindi doktrina, kundi praktikal na kaalaman at karunungan sa mambabasa upang ito ay ma-apply niya sa kanyang buhay. So, ang best example ng wisdom literature sa Old Testament ay Proverbs. Tama. Okay. Proverbs. At mababasa natin sa first chapter mismo ng Proverbs. Skip. Yan. Gamitin ko po yung Pinoy version. Medyo maliit lang po. Pasensya na. Para magkasya. Mga kasabihan ni Solomon, anak ni David at hari ng Israel. Makakatulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at matuto sila. At maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Tinuturo ng mga ito kung paano maging matalino sa buhay. Honest, makatarungan, at patas. Dahil sa mga ito, tatalas ang isip ng mga walang alam at matututong mag-decide ng tama ang mga kabataan. Hayaan mong makinig ang mga marunong para dumami pa ang alam nila at ang mga matalino maging mahusay pa para maintindihan nila ang malalalim na meaning ng mga kasabihan at palaisipang sinasabi ng matalino. So, first chapter pa lang, first 6 verses pa lang, sinasabi na ng Proverbs ano ang gusto niyang mangyari all throughout. Matuto ka kung paano mamuhay ng maayos. Ang challenge ay pagdating natin sa James. Hindi siya mukhang wisdom literature. Mukha siyang sulat. At totoo nga naman, sulat siya. Di ba nakasimula doon? Si James. Kalihala niyo ba kung sinong James na to? Sino yung James na to? Hindi po ito yung kapatid ni John. Dahil yung kapatid ni John na si James ay pinugutan ng ulo doon pa lang sa Acts. Ito po yung James na kapatid ni Jesus. Okay? So, Hudyong-hudyo itong mamang to at ang approach niya sa kanyang sulat ay to give wisdom. Sa totoo lang, makukuha natin agad. No? Dahil, sinulat niya, verses 5 to 7 pa lang, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais na. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, for he giveth to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Yan po ang power ng memory verse. Huwag niyo pong tigilan yan sa mga bata. Dahil 9 years old pa lang po ako na memorize ko na yan. At dala-dala ko po hanggang ngayon.
So, eto po, humingi ako ng tulong mula kay Gordon and Fee sa How to Read by the Bible Book by Book. Tingnan po natin ang ilang katangian ni James. Its focus is not on doctrine, but on praxis. Ano yung praxis? Practical na paraan, na application. So mababasa natin halimbawa sa James 3 verse 6, and the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Pansinin, hindi ganun magsulat si Paul. Si Paul, sasabihin niya, huwag mong gawin to. Pupuntahan kita. Ganun si Paul. Okay? Ito, so makikita natin, may imagery na ginagamit si James, no? Yan, tingnan natin sa Proverbs, katunog. From the fruit of a man's mouth, his stomach is satisfied. He is satisfied by the yield of his lips. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ngayon, kung ano po yung malalim na meaning po nito, si Doc Lem na po yung bahala dyan. Okay? Hindi po niya yung topic natin ngayon. Pero sa madaling salita, tinuturo po rito ni James at ng Proverbs na dapat maging maingat tayo sa paggamit ng ating dila. Dila ba? O pananalita? Pansin natin? Dila ang ginamit niyang imahe, pero sinasabi niya ay ang ating pananalita. Okay? So, ganun po. So, imagery. And that's one of the imagery also. Ngayon, may isa pa tayong malalaman tungkol sa James. Ang approach niya, hindi proverbial, katulad ng Proverbs. Ang approach niya, parang nagsisermon siya. Parang nakatayo siya dito sa pulpito o na Sunday worship service, nagsisermon siya sa congregation. Nagtuturo siya. Kaya makikita natin, hindi yung taludtod, katulad ng Proverbs. Tapos mahaba-haba ang kanyang explanation. Okay? Mamaya po ay ma-explore pa natin yan. Ang pangatlo nating bagay na makikita tungkol sa James ay, ang concern niya, it's not primarily on personal faith or personal piety. Ang concern niya, communal spirituality. Kaya tuwa po kanina. Nung tumayo dito, you are already practicing it. Well done. Very good. Yan po isang halimbawa ng communal spirituality. At dito, kay James, tingnan natin, may isang halimbawa, no? Verses 22 to 23, chapter 1. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Pansinin nyo, doers. Plural. So, ang ina-address na talaga, komunidad, hindi lang mag-iisang tao. Okay? Pero pag may isang tao, okay, sabi niya, anyone who is hearer of the word, naririnig niya ang salita ng Diyos, pero hindi niya ginagawa, parang tumutingin lang siya sa sarili niya sa harap ng salamin. At dyan po galing ang awit na Man in the Mirror ni Michael Jackson. Facing yourself in the mirror. Ano pang ibig sabihin yan? Ayan, marami ka ng assignment po, Pastor Lem, na may explain sa kanila. Kung mag-aral po kayo ng James, may explore pa po na lalo. Pero concern niya, again, communal spirituality. Ang spiritualidad ng buong komunidad. So yan po, mahalaga para kay James, una, na maging focus siya sa application, maging sermonic o pagtuturo ang kanyang approach, at mag-focus siya sa espiritualidad ng komunidad. Okay? Hindi po isahan to, but always in the community. Actually, nakita na po natin kanina sa text natin na binasa ko. Ano sabi niya? Isa't isa. Meaning, one to another. Okay? Okay. Ngayon, balik po tayo sa James 5. Okay. Tapos, makikita po natin, after verse 16, may dinagdag siya. Halimbawa si Elijah. Tao din siya tulad natin. Nag-pray siyang mabuti na huwag umulan.
At hindi nga umulan sa loob ng 3 years and 6 months. Tapos nag-pray naman siya na umulan, at umulan nga, at nagbunga ang mga tanim. Suggestion ko, para matakal natin yung passage natin, simula tayo sa dulo. Okay? So parang sa sermon talaga. Kasi ito, illustration. May illustration na ginamit si James. Ang ginawa niyang illustration ay si Elijah. Ang unang punto niya tungkol kay Elijah, Elijah was not special. Teka, sandali. Di ba Elijah one of the most famous prophets sa Old Testament? Ang ina-address ni James dito sa liham ay mga Jewish Christians from the 12 tribes daw na nag-scatter all over, na dinisperse ng Panginoon all over Asia Minor. Kaya alam niya, na alam na mga ina-address niya kung sino si Elijah. Siguro marami rin sa atin, no? Kilala si Elijah. Okay? Ang first meeting ko kay Elijah was, hindi ko alam kung may kasabayan ako dito. Yung umuso yung mga comics. Hindi, lumalabas sa ating edad ko. Sagit lang. Parang masakit. Umuso yung comics ng mga Bible stories. Tapos nabasa ko si Elijah doon. Sobrang manghang-mangha ako sa kanya. From out of nowhere, pumunta siya kay Ahab. Confess your sins. Go back to God. Iwan mo yung mga Diyos-Diyosan mo or else magkakaroon ng famine. Hindi nag-relent si Ahab. Nagka-famine nga. 3 years and 6 months. Tapos, challenge niya yung mga propeta ng Diyos-Diyosang Baal. Ano yun? Ano ginawa niya? Gumawa silang altar. Tapos sila rin, may gawa silang altar. Tapos sabi niya, sige, tawagin niyo yung Diyos niyo. Kung sino yung Diyos na magpapaulan ng apoy doon sa altar ninyo at pasigayin yun, siya ang tunay na Diyos. Yung mga propeta ni Baal, buong umaga, buong hapon, sumayaw-sayaw sila. Sinugatan pa nila ang sarili nila. Kanta-kanta sila doon. Hear us, Baal. Hear us, Baal. Tapos sabi ni Elijah, baka tulog yan. Lakasan yung alarm nyo. Kinukutsa niya pa, mga propeta ni Baal. Wala. Napagod na sila. Sabi ni Elijah, doon sa altar na pinahanda niya, basain niyo. Makapitong beses basain niyo. Grabe, no? Nangiinsulto talaga. Basang ang altar. And then he prayed a simple prayer. Lord, show them that you are God. Boom. Sunog. Ubos ang altar. Pati ang bato. At dahil dyan, ginather lahat ng mga propeta ni Baal, pinatay silang lahat. Grabe, no? Successful. Tapos sa end of his life, ano nangyari sa kanya? Hindi siya namatay. Ano ba yun? Hindi siya namatay. Bakit? Sinundo lang siya ng chariot of fire. Ha? Parang, sige si Pastor Lem na lang halingawin ko yung halimbawa. Pastor Lem, ganun, nakaupo-upo lang. Maya-maya, may sumundo na sa kanya, wala na siya. Ha? Ganon si Elijah. Kaso, anong punto ni James dito? He's no special. Tao lang siya. Bakit? Paano natin malaman na tao siya? After ng success niya kay papatay ng mga propeta ni Baal, anong sabi ni Jezebel, asawa ni Ahab? Hanapin niyo si... Ay, babae pala. Sorry. Hanapin niyo si Elijah. Papatay siya. Ngayon din. Katakot si Jezebel. Mas malakas pa yun kaysa kay Ahab eh. Lahat ng desisyon ni Ahab na impluwensya ni Jezebel. Parang yun yung classic na under desire natin, si Ahab eh. Si Jezebel, nakasawas niya, natakot si Ezekiel tuloy. Ibang propeta pa. Natakot si Elijah, takbo siya. Andun siya sa ilalim ng puno, Lord, patayin mo na ako, gusto nila akong patayin. Ako na lang ang mag-isa na faithful sa'yo. Anong tawag natin dyan? Depress. Na-depress si lolo nyo. Taong-tao si Elijah.
Sabi ni James, he is not special. Tao din siya, tulad natin. Kaya ang ibig sabihin, kung ano yung ginawa ni Elijah, kaya nyo rin. Namnamin natin yan. Any ordinary Christian can do too. Because Elijah was ordinary. It's not special. Pangalawang punto ni James tungkol kay Elijah, Elijah prayed fervently. And he prayed fervently that it might not rain. Kasi may mga sinasabi yung mga Bible scholars dito tungkol sa statements ni James ito. Laktawan na lang natin yan. But there were two things that James wanted to emphasize that Elijah did differently. Elijah prayed fervently. Mataimtim ang translation ng Magandang Balita Biblia. Pero actually, ang literal na translation nito ay, he prayed with prayer. Ano sabihin nun? Itong si James, kalokohan na naman pinagtuturo sa atin. Jesus, kapatid mo ba talaga yan? He prayed with prayer. Ano sabihin nun? So, ang mga Bible translations natin, yan, mataimtim, fervently, ganun yung translation nila. Kung gagawin nating literal sa Tagalog, nananalangin siya gamit ang panalangin. Which makes no sense. Pero ang emphasis dito ay wala siyang ibang ginamit kundi panalangin. Walang sacrificial offering. Walang supernatural powers. Siya ba nagpadala ng apoy? Hindi. Nanalangin lang siya. Walang magic words. Again, as I said, simple lang yung prayer niya. Nanalangin lamang siya, which means umaasa lamang siya sa Diyos na makahagawa ng kung anuman ang dapat mangyari. Kahit na ito ay tila imposible sa paningin ng ibang tao, which leads us to the third point. Elijah exemplified faith. That's what faith is. You fully trust on God. He expressed that it was only God that he relied on. Si God lang. Actually, ito rin yung makikita natin, matututunan natin sa Psalms. Siyempre, madalas makikita natin sa Psalms, O Lord, majestic is your name in all the earth. Psalms 8. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalm 23. How good it is for brethren to be together in the Lord. So, Psalm 133. So, ganun po, no? Makikita natin yan. Pero, kung pansinin po natin yung Psalms, lahat siya, as I said, prayer, di ba? Pero lahat sila offered kay God. Ano yung in-offer na kay God? Papuri. Pagsamba. Pasasalamat. Reklamo. Takot. Confusion. Lahat offered kay God. So actually, the Psalms are examples of faith. Kasi wala silang ibang matatakbuhan kundi ang Diyos. He exemplified faith. Elijah exemplified faith by appealing to God with just his prayers, praying fervently, and this can be done by anyone who follows Jesus. Let's pause there. Again, Elijah is not special. Elijah prayed with just prayer. And Elijah gives us an example
of faith. I challenge you right now, close your eyes just a few seconds. Ask yourself, what does that mean to you? Continuing on. Our third final point is the power behind prayer. So mabasa natin, I gave here 3 different versions. The prayer of a righteous person has great power as it is working. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. May power daw ang prayer, sabi ni James. Pero kung titingnan natin ibang versions, bakit walang mention ng power? Instead, ang naging focus ng ibang translations ay, mabisa at malaki ang nagagawa. Effectual, may effect. Availeth much, maraming nangyayari. Explore po natin this particular verse for our last point. Una, ang sinasabi ni James, the requirement for prayer to be effective is righteousness. Dapat siya ay righteous o matuwid. Now, siguro meron sa atin dito na mako-confuse, no? Kung ang ibig sabihin ba ng righteousness ay yung taong walang kasalanan. Kasi nga, just the passage before, it talks about confessing sin. Tama po, di ba? Confess your sin to one another. And then sabi niya, the prayer of a righteous man is effective. Is righteousness about not being sinful or having no sin? Ang pagiging matuwid ay isang konsepto actually ng wisdom literature. Kung pupunta tayo sa Proverbs, palaging may 2 landas. Ang daan ng matuwid at ang daan ng... Ayokong gamitin yung word ng Pinoy version, naging controversial yung word na ginamit ng Pinoy version dito eh. Na rhymes with the Tagalog ng balloon. Okay? So gamitin natin hangal na lang. Hangal, kasi yun yung gamit ng magandang balita Biblia. Hangal. Bakit hangal? Alam niya kasi kung ano yung tama, pero pinili niya pa rin yung mali. Okay? So 2 landas, matuwid at daan ng hangal. Pero ipasok natin to kasi mahalaga tungkol sa katuwiran eh. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi ni Pablo, lahat makasalanan nandito sa kabila. Pero anong sunod niya sabi? And what? All. And all. All are justified. Sa paanong paraan? Free. By His grace. Through the redemption that came by Jesus Christ. Ano yung sabihin ng justified? Pinawalang sala. He did this to demonstrate His... Nasaan galing yung righteousness? Kay God. Si God ang nagbigay ng righteousness dun sa tao. The one who believed in Jesus Christ. Parang yung ginawa niya kay Abraham. Nung tinawag niya si Abraham, He considered Abraham righteous. Because of the faith of Abraham. Ganoon din. Because of our pagtitiwala kay Jesus. We are righteous. Kaya ang tanong dyan, ano ibig sabihin ng righteous person? Sino ang righteous person? Kayo. Tayo. Tayong mananampalataya ni Jesus. Tayo pala yung righteous person dun na sinasabi ni James. Kaya pala gamit ni si Elijah eh.
Elijah is no different. He's not special. He's just like one of us. Persons who have faith in God. So yung requirement na righteousness, meron na tayo. Fulfilled na natin yung requirement kasi hindi naman atin yung righteousness eh. Ang righteousness galing sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng righteousness. If we believe in Jesus, we already have what is required. And that righteousness is from God who has given it to us. Ngayon, may sinasabi siya, dapat fervent. Ayan na naman si fervent. Pero again, using the example of Elijah, ano yung sabihin nun? Mag-pray ka lang. With, anong kailangan? Elijah exemplified faith. Ano ibig sabihin? Magtiwala ka na naririnig ka at pakikinggan ka. Kung nananalangin ka sa Diyos, pero di ka sure kung pinapakinggan ka, hindi yun fervent. Kung nananalangin ka nga sa Diyos, pero in a very specific way, na may, Lord, sana padalhan mo ako ng taxi nang hindi mainit yung aircon. Tapos yung driver, hindi madada. Yung iniisip mo, there's a specific way na ma-answer yung prayer mo para masolusyonan yung sitwasyon mo. Hindi yun fervent. Bakit? Ikaw ang nagdidikta. Ano ba ang prayer ulit ni Elijah? Lord, show them that you are the true God. Ang pagiging fervent ng prayer ay ang papahiwatig natin na ang Diyos lamang ang makakatugon ng maayos, siyang ating inaasahan sa ating pananalangin. Actually, we can end there. That's it. That's all we need to do. Pero meron pang binibigay si James na dadagdag. Kasi may goal ang prayer. At ang goal ng prayer ay God's will. What really happens in prayer? We pray not to convince God to change His mind. We pray instead that we will be aligned to His will. At wala tayong best example dyan, kundi ang Panginoong Jesus mismo nung nagdadasal siya sa Gethsemane at hinihiling niya, Panginoon, kung posible, take this cup, which is the cup of suffering, from me. But not as I will, but yours. My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Kaya kita natin dito, taong-tao rin si Jesus. Nasasaktan. Ang hinahanap natin kapag tayo ay nagdadasal ay yung kalooban ng Diyos. Okay? Balikan natin muli. Before we go to our last point, meron ba sa inyong nahihirapan? Mag-pray siya. Meron ba sa inyong masaya? Kumanta siya ng papuri sa Diyos. Mag-pray siya, kumanta ng papuri sa Diyos. Ginawa ng music team natin kanina. Wonderful. What are they? Prayers. Everything that we sang earlier were prayers. Meron bang may sakit sa inyo? Ayan na, tumuloy. So these are 3 situations where you can pray. So examples lang to, sinasabi actually ni James, kung paano kayo mag-pray. Patawag niyang leaders sa church para ipag-pray sila at pahiran sila ng langis sa kapangalan ng Panginoon. Dahil, in-highlight ko na po, dahil sa prayer na may pagtitiwala sa Diyos. Yan po yung qualification doon.
Gagaling ang may sakit. Palalakasin siya ng Panginoon. Kung nagkasala man siya, patatawarin siya. Kaya ipagtapat nyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo. At ipag-pray nyo ang isa't isa para gumaling kayo. Notice nyo, ilan yung may sakit? Ilan yung may sakit? Sila. So pwedeng marami. Sa English version, if any one of you is sick, isa. Sino yung gagaling? Kayo. Kita ba natin? Para gumaling, hindi sila, kayo. At dito pumapasok yung sinasabi natin kanina tungkol kay James na communal spirituality. Okay? Ibig sabihin, pag tinawag yung mga leader sa church upang ipag-pray yung may sakit, sinasama ang buong church sa struggle niya with sickness at yung process niya of healing. Maaring during congregational worship kanina, okay, sa congregational prayer, or yung whole church as represented by the elders or the pastors. Pastor, kailangan bang pahiran talaga ng langis? Sa panahon po nila, ang langis ay may medicinal value. Okay, so, pwedeng gamitin natin, pero symbolic. Okay? But here's the real deal. It may be that the person being prayed for is physically sick. Pero ang naging focus ng passage eventually ay ang spiritual healing ng community. Confess your sins to one another and pray for one another. Hindi lang yung taong may sakit, kundi dinamay ang buong kongregasyon. Okay, let's put it this way. Sige nga, ano ang madalas nating tinatanong kay God kung nagkakasakit tayo? Di ba, Lord, bakit mo hinayaang magkasakit ako? I have so many friends who had cancer. Yun ang unang tanong nila. Pangalawang tanong, Lord, bakit hindi pa ako gumagaling? Sa tingin ko, itong mga katanungan na to ang unang dapat ma-heal sa may sakit. Kasi nawala ang kanyang pagtitiwala. Ang kanyang grasp sa truth that God is faithful nawala. Ano ibig sabihin nito? Ang hinihimok ni James ay kapag mayroong nagkasakit, lalo na sa loob ng church community, sama-samang manalangin ng kagalingan ng buong komunidad. Makikita natin na hindi nagtatapos sa confession, kundi dapat ipag-pray pa ang isa't isa. Ibig sabihin, we build up one another. Samahan natin siya. Sama-sama tayo dito. Pero, alalahanin po natin, hindi po palaging nagre-resulta ito sa physical na kagalingan. Let's remember that. And I'll say this because, again, this is very personal to me. We just did this last year. March 18 specifically. We went to the hospital sa NKTI upon the request of our former pastor who is Dr. George Kapake. Dr. George Kapake was diagnosed with stage 4 cancer that has metastasized to his brain. It started here on his lungs, and he was not a smoker. Natuklasan yung cancer niya noong March 21. Sorry, I said March 18 earlier. May 18 kami pumunta sa ospital upon his request based on this passage. And we did. Kami mga pastor sa church, kaming elders pumunta, we prayed for him, nagdala kami ng oil. Mahal pa ng oil na dinala ko nun. Lavender oil yun. He did get better. Somehow. But afterwards, his situation became worse. After 10 days, May 28, his family opted to bring him home upon his request. On May 29, in the morning, he passed away surrounded by his family
with the song, When We All Get to Heaven, and a smile on his lips. When I got to talk to his wife, Ate Don Capake, hanggang ngayon, tanong niya, bakit kaya kinuha agad ni God si George? For a time, nag-struggle po ako. Pinalangin naman siya. Nagpahid kami ng oil. Bakit di siya gumaling? May mali ba sa ginawa namin? Meron bang tinatagong kasalanan? Yung isa o ilan sa amin? May tinatago ba akong kasalanan? The doubt settled in. At doon ko na-realize, it was not the physical healing that needed to be healed. It was us in our faith who needed to be healed. Kasi siya, ready na siyang umuwi. Mahalaga po nating maalala, hindi po palaging nagresulta sa kagalingan ng pisikal na katawan, ngunit siguradong magdadala ito ng kagalingan sa espiritual na kalagayan. For the power of God is the result of prayer. This is the power behind prayer. When His people gather in faith and let God manifest Himself. Kaya nga maganda yung kanina song, yung I speak Jesus in the mountains, I speak Jesus in the streets. Bakit kaya mong magsalita? Kasi totoo ang God mo. Bakit kaya mo mag-pray? Kasi totoo ang God mo. The requirement is righteousness. We have that. I assure you, if you are a follower of Jesus, you have that righteousness. You are that righteous person whose prayers can be effective and powerful. But your manner should be what? Like Elijah, you pray with a prayer. Walang lang iba. Pray ka kay God kasi siya lang talaga ang makakasagot. At ang hinahanap mo ay ang kanyang kalooban sa sitwasyon na yan. Dahil ang expected result natin ay ipapamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. 4, the power of prayer is not about us, nor about our prayers. It's not about the prayer and the prayer. Yung nagdadasal. The power of prayer is the manifestation of the God to whom the prayers are offered to. For prayer, especially communal prayer. Kaya nga sinasabi ni Pastor, actually, yung hindi pag-attend sa prayer meeting, hindi naman yan sakit na isang simbahan, sakit yan lahat ng simbahan. One time, prayer meeting kami, 3 lang kami. Online pa yan. Walang oras sa mga tao. Okay? But look at this. Communal prayer is so powerful. Why? Because you are together in declaring this act of faith on the God who is able to accomplish His will in us and around us. And I'm thankful. Kanina nag-pray tayo for Myanmar. Please continue to pray for Myanmar. I have friends there. Naging kaklase ko noon sa seminaryo. Pray for Israel and Gaza. Pray. 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 There are specific things you pray for. Lord, peace. Yes, but pray. The most important part is you pray to God, expressing your faith. Kasi siya lang. Siya. Hindi ikaw. Hindi ka ang panalangin mo. Siya ang kapangyarihan sa panalangin. And I hope, I really pray that becomes true to you individually and to the entire Fairview Christian Fellowship. God bless you.